before the end of the month, ko-convene na yung committee to choose the Oscar entry for the year. I-announce yan sa gala night sa September 11. I-announce officially kung ano ang Philippine entry. Pero may 7 na nag-submit for consideration. Okay, I can mention some kasi I'm part of that committee, okay, together with 6 others, okay, which is made up of film directors, heads of other organizations and the like. Ang 7 for consideration are Food Delivery, Sunshine, Magellan, Some Nights I Feel Like Walking, Green Bones, Hello Love Again, Song of the Firefly. So doon sa 7, pipili ng ikaw, ano ang choice mo? Alam mo, masalimuot ka na, it's not enough na you're the best movie. Kailangan may machinery ka to promote. Labanan nito strategy eh. Kung aling pelikula yung pinakamagaling mag-strategize para mapansin. Imagine mo naman, Jerry, ilan yung foreign films na nandiyan dyan. Pipiliin yung 5. Importante na kilala ka na sa festivals. Dahil ibig sabihin, pagdating mo doon, pamilyar na sila sa title mo. Importante yun. So may iba dyan, may advantage. Hello Kathden fans! Great news ito ha, kasi nagsalita na si Direk Joey Reyes na alam natin na batikang-batikang veterano na direktor mga kasambreros. Doon nga sa Oscars nila na entries mga kasambreros sa Hollywood. So nakita ng mga fans dito ng Hello Love Again at saka ng Kathden ay napakalaki ng chance ng kumapa ng Hello Love Again mga kasambreros na siya yung mapili na entry doon sa sa Oscars awarding mga kasambreros, kasi ayon sa nabanggit dito ni Direk Joey, dapat may siya, kilala na siya sa mga festivals. So alam natin yung Hello Love Again lang at saka yung Green Bones. Actually yung Green Bones alin siya, pero yung kasi talagang gumawa ng kasaysayan ng Hello Love Again sa Amerika. Naging, di ba, naging top 8 siya sa ranking doon sa mga sa dami ng pinapanood sa sinihan mga kasambreros. And naka-vlog ako nito last year na yun nga nasa number 8 siya mga kasambreros when it comes to ranking sa the most watched movies mga kasambreros doon sa Amerika. So if I'm not mistaken, December or November 3rd week yata nung pinalabas doon sa Amerika mga kasambreros itong Hello Love Again. So malaki talaga ang chance. So ito kasi pero marami silang criteria, pero ang unang sinabi dito talaga niya Direk Joey ay dapat ang pelikula kilala na siya sa mga festivals. So di ba sa Manila International or MIFF mga kasambreros ay andun ang Hello Love Again. So na-awardan pa nga sina Direk Cathy mga kasambreros. So sina Ma'am Ruby lang yata ang pumunta that time, which I mentioned many times po. So yun, talagang great news ito para sa Kathden. Pero kung hindi man sila mapili ay okay lang din, pero yun po, talagang ang sabi ni Direk Joey dito ay strategy ng labanan, strategy ang labanan dito mga kasambreros para maipadala doon sa entry sa Oscars mga kasambreros. Pero yung mapili lang Hello Love Again na which in fact ay parang malayo sa mga kategory kasi parang mga indie films itong mga itong mga entries na iba, like yung mga basta parang kaiba yung nila, yung dating. Pero yung Hello Love Again talagang dahil gumawa ng kasaysayan mga kasambreros at saka syempre yung talagang gross income niya at saka yung pagiging kilala nito sa mga festivals. Ito yung sinabi kasi ni Direk Joey. So by the end of month, by the end of August mga kasambreros ay para magkakaroon sila ng magko-convene sila, tapos parang 7 silang direktor. Tapos parang mag-deliberate sila mga kasambreros, tapos pipili sila. Mapabatik ang mga direktor mga kasambreros ang andito, nakasama sa sa deliberation mga kasambreros. So talagang basagan ito ng brainstorm ng mga nerve cells ng utak mga kasambreros kung ano talaga. Pero nga, may mga proof na kasi, like yung Hello Love Again talaga. So we're not downgrading yung ibang mga pelikula na magagaling din naman talaga ang lahat ng direktor. Pero when it comes to strategy, so doon talaga daw magkakaroon ng labanan or magkakaroon ng advantage mga kasambreros. So syempre lahat ng
fans ng Kathleen at saka ng Hello Love Again na nakapanood ay nakita na parang yun yung tinutumbok ni Direk Joey Reyes, mga kasambreros. Pero yun nga, no, si Direk Joey ay isa lamang sa mga panels, pero meron silang isang dito parang criterion na tinitingnan na yun nga, no, talagang dapat kilala siya sa mga international festivals sa mga kasambreros. So hindi natin maikakila na yung Hello Love Again ang gumawa sa kasaysayan sa Amerika, naging top 8 siya, mga kasambreros. And then sa Middle East, no, and so on, marami siyang binasag, naging pinakaunang mga pelikulang Pilipino na naging top 1 sa takilya, mga kasambreros. And we're hoping and praying for that, mga kasambreros. And then ito, next item natin, so si Sir Alden ay nag-share ng update sa kanyang bahay, sa kanyang mansion, mga kasambreros, na kasama of course ang team ng designers ni Sir Pat Cao na, mga kasambreros. So sobrang creamy ni Sir Alden, mga kasambreros. Sabi niya dito ni Sir Pat, Sunday with Alden, don't mind spending my Sunday with you, Alden Richards, haha, 2 more productive Sundays. Tapos may praying icon, mga kasambreros. It doesn't feel it's work, diba? Happy Sunday to all my super loves. Lots of love, Pat. Tapos may heart, mga kasambreros. Tapos pala siya, parang contracted si Sir Pat sa, o parang ito yung kanyang grupo, yung Manila's Designs, Manila's Design Sweetheart Interior Design. So ito na nga, so talagang may parang parang yung schedule niya sa team ng tag dito, yung paggawa ng kanyang mansion ay every Sunday, no? Parang ito yung nakita kong routine or schedule ni Sir Alden, mga kasambreros. So konting push pa, no? Siguro matagal-tagal pa talaga ito, abutin ng taon ng construction, pero yung interior design, ito yung team niya, mga kasambreros. So marami silang mga tropa pips dito, mga kasambreros, na nagpa-picture. Sina Steny, si Jose, si Shaq, si Cole, so basta marami, mga si Vicky. So marami sila, mga kasambreros, no? Picture, so hindi talaga nawawala mga kasusang picture taking sa mga gantong mga events, mga kasambreros. So marami, parang halos lahat ng katabi na inaakbayan talaga ni Sir Alden, mga kasambreros. So ang daming sa team ni Sir Pat, mga kasambreros. And then ito, sobrang kulit ng pinagambing na yung ilong ni Ma'am Sanya. Ang kukulit na mga ito, kasi ito si naritoke ito, mga kasambreros, si Ma'am Sanya Lopez. Tapos yung kay Ma'am Catherine ay normal 20 normal down. Tapos yung kay Ma'am Sanya, first ritoke, second ritoke. Si Ma'am Catherine naman ay hindi ko alam kung bakit pinagkumpara nila ito, no? Normal. Actually maganda na yata itong ilong nito nung nakaraan, no, ni Ma'am Sanya. Tapos pinaritoke niya pa ulit. So parang ang daming nagsabi na hindi na dapat, pero ayaan na natin. So ito kay Ma'am Catherine, so natural, no? Natural ang ilong ni phenomenal box office cinema queen, mga kasambreros. And then ito, sobrang kulit ng ginawa ng negro si Sir. Parang nagkapalit sila ng kulay, pero sobra naman yata ng sobra naman natin ng pagpalit ng kulay sa animation, mga kasambreros, sa AI. So ang kulit ng ginawa nila dito, no? Parang tama ng utak ng kaisip nito. Ginawa nilang, parang pinagpalit nila yung kulay ni Ma'am Catherine at saka ni Sir Alden. Tapos parang sobrahan na ng kulay ng pagkaitim itong pagka-swap ng ang kukulit na mga Cathinatis. So sinishare ko po sa inyo, mga kasambreros. And then ito, so dun saan, sige, ito muna. So ang galing din ang ginawa nila dito, ginawa nilang tirintas yung buhok ni phenomenal box office queen, mga kasambreros. And then ito, next item natin. So prayer, of course, no, ni Sir Alden, panalangin niya for today. Sabi niya, Dear God, help me to walk in obedience today, looking to you as my guide in every decision and action. Let my life be shaped by your wisdom, not my own understanding. Show me how to follow your ways in both the big and small moments. Let your word be a lamp to my feet and a light to my path, just as Psalm 119:105 says. Illuminate my steps and help me to stay aligned with your will, trusting that your direction leads to life and peace. In Jesus' name, Amen and Amen. So, Amen and Amen. So, si Sir Alden ang isang patunay na
kahit na mayaman, kahit na mapasikat, ay nagtitiwala talaga siya humbly sa Panginoon, mga kasombreros. And then ito, okay, so ito po mga kasombreros, sa Belo, parang kumuha rin pala sila ng interview doon sa may gala night ng GMA. So ngayon nila upload, mga kasombreros. Parang tinanong nila yung mga artista, kasama of course Sir Alden, na tawag dito, ang tanong nila, so what does becoming Belo mean to you? Sabing ganun dito mga kasombreros sa question. So yun, yung kay Sir Alden dito, marami sila mga kasombreros tinanong. Yung kay Sir Alden ay transformative yung kanyang sinabi dito, mga kasombreros. So yun po. And then ito, last items. Kaya last item natin, mga kasombreros. So yung yung isang Aldenatic, mga kasombreros, na admin, talagang nagpakita rin siya ng pagiging proud niya, mga kasombreros. Ang Alden Trendsetter, no? Shout out po. Salamat po sa iyong post, no, at saka pag-appreciate sa of course ni Sir Alden doon sa tsaka kay Ma'am Catherine sa Hello Love Again, mga kasombreros, no, bilang Ethan Del Rosario. Parang nag-post sila na parang a sort of appreciation sa pagka-nominate ng Hello Love Again sa Oscars, mga kasombreros. So to be in the running as our country's official entry for the Oscars Best International Feature Film is already a victory in itself. So tama, no? As early as now, huge congratulations to you, Alden, Kath, Direk Kathy, GMA Pictures, ABS-CBN Films, and the entire Hello Love Again team. To our dearest Ethan Del Rosario, our one and only Alden Richards, we knew from the very first time we witnessed Hello Love Again, and that you would reap accolades. The depth, the range, the raw emotions, the different versions of Ethan you brought to life, and the indelible trace each has left within us. They're nothing short of world class. So grabe, no? So yun po, no, talagang congrats sa Hello Love Again. So we're praying, no? Meron tayong hint, pero let's keep on praying po talaga, mga kasombreros. And every movie naman deserves, no, to be sent or to represent our country sa Oscars, mga kasombreros. Pero yun nga, talagang may hint na binigay si Direk Joey Reyes. So yun lang po sa ating Kathleen items. Sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. Today is August 18, 2025. Monday na po. Happy Monday po sa mga magsisibalikan ng trabaho po. Mag-ingat po ang bawat isa. Keep safe po. At para po sa ating Word of God ay sobrang ganda nito. Medyo nakakatawa ito, mga kasombreros, pero kapupulutan natin ng aral. Ang title, Bulungan Pa More. Psalms 41 verse 7, All who hate me, King David, whisper together against me. Nagbubulungan. Against me, they devise my hurt. So ito, mga kasombreros, sa ating literal na buhay, kunwari, magkakaibigan, tapos nag-uusap kayo, no? Grupo kayo, nakapalibot. Tapos, nakita mo may yung kaibigan mong dalawa, nagbubulungan. So, parang, parang something offensive or something. Anong pinag-uusapan dyan? Sali nyo kami, ganun. So, ganun siya, mga kasombreros. Pero ito, ibang scenario ito, mga kasombreros. May mga times na applicable ang whispering or pagbubulungan, mga kasombreros, ng tao. Pero may mga times talaga na inappropriate siya, mga kasombreros, na parang may tinatago kayo, something like that. Pero pag mga, kunwari, mga boss, tapos may binulungan lang konti sa isang katabi niya, so that's fine, no? Baka business as usual, mga kasombreros, ang ginagawa nila. Pero itong Psalms 41:7 ay nagre-represent sa atin ng napakalinaw or vivid picture of betrayal and slander. Okay, betrayal na pagtatraidor, mga kasombreros. Kasi nga, ang sinasabi dito ni King David ay yung mga galit sa kanya, yung mga kaaway niya, mga kasombreros, ay nagbubulungan, nagmi-meeting sila, mga kasombreros, in general. Nag-uusap-usap para sa ikakasakit at ikakasama ni King David, mga kasombreros, nga kasi nga kaaway nila si Haring David. And the verse begins with a stark acknowledgement of those who oppose the psalmist. So opposite na opposite kasi nga magkalaban sila, mga kasombreros. All who hate me, no? Lahat ng galit sa kanya. No, sa ating buhay, sino bang galit sa atin? Sino ba ang may tampo sa atin? Sino ba ang katampuhan natin, mga kasombreros, no? Maaring pinagbubulong-bulungan ka na pinagbubulong-bulungan ka na nila. Pero mga kasombreros, so that's the reality of life, no? May mga times na talagang may tampuhan sa pamilya, sa kaibigan, sa katrabaho, sa kahit na sino man dyan, mga kasombreros.
Pero wag nating hayaan na hanggang doon na lang siya. Okay? Dapat may forgiveness at ito kasi mga kasembreros sa time ni King David, talagang literal, kumbaga pa hindi pa gaanong umiiral ang grace, kung kaya ang paghiganti, no, ang battle ng nation to nation, inaalaw pa ng Panginoon mga kasembreros na parang from time to time may mga nagko-conquer, may mga nag-aaway na bansa mga kasembreros, grupo ng mga tao. And kasi nga parang hindi pa dumating si Jesus Christ, hindi pa gaano umiral ang grace mga kasembreros. So sa atin ngayon ay si Lord ang maghihiganti dapat sa atin, hindi dapat tayo naghihiganti mga kasembreros. Pero ito ay sino ba sa atin ang naloko na, no, kung parang tinraidor mga kasembreros ng ating kaibigan, or no, kung sino man na malapit sa atin, no, ang pinakamasaklap talaga dito yung mga affair, no. Kunwari best friend mo, tapos sila na parang ng jowa mo, so parang ganun mga kasembreros, no, ang ang datingan. So which is very hurtful, very masakit mga kasembreros, kasi ang pagtatraidor talaga ay isang masakit at punong-puno ng sorrow, punong-puno pa ng paghihiganti minsan kapag may mga third party. So this phrase sets a serious tone and indicates the presence of real enemies who harbor negative sentiments. The use of the word whisper implies secrecy and conspirational discussions among those who oppose him or oppose us mga kasembreros. So yun, yung sasabing whisper dito ay talagang may pinag-uusapan silang plano na para sirain ka, para pabagsakin ka, and so on mga kasembreros. So kasi nga kalaban sila o magkalaban sila mga kasembreros. Instead, they choose to talk behind these backs. Ayan, so yung mananlilibak ba, at saka kunwari kaibigan mo sa harap, pag talikod mo pala ay pinagpaplanuhan ka na pala na pabagsakin or saktan mga kasembreros. So ito po yon. Furthermore, the phrase they imagine the worst of me, so sa ibang version ito mga kasembreros, no, they devise my hurt, no, kumbaga pinagpaplanuhan nila kung paano ako masaktan at paano ako pabagsakin. So highlights the idea of plotting and scheming. So scheme mga kasembreros, na talagang pinagpaplanuhan ka na kung paano ka saktan. It is one thing to dislike someone, but to actively imagine harmful scenarios for them is an entirely different level of animosity. So ibang level kasi ito mga kasembreros, no. May mga tao kasi na kunwari hindi natin gusto yung pag-uugali, no, parang medyo mahangin, or minsan masyadong chismosa, so parang ayaw natin ganon. So matabilang dila, no, parating nagsasalita, so so yung mga ganun tayo mga tipo na nakakilala mga kasembreros. Pero iba rin ng level na talagang pinagpaplanuhan ka ng tao na saktan at pabagsakin. Ganun mga, so iba siyang ibang level of animosity or pagkakaaway or pagkakalaban mga kasembreros. Kasi may mga tipong neutral lang, no, sige, ayaw ko lang siya makatabi, ayaw ko lang siya makasama kasi nga pero may mga times talaga na may mga tao talaga na betrayal to the max, no. Pinagpaplanuhan ka talaga na pabagsakin at saktan. So ibang level po iyon. The enemies of the psalmist are not just silent observers. They are engaged in mental exercises to envision the psalmist's downfall. So ito na yung mga kasembreros, no? And this adds a layer of psychological warfare against him. This verse resonates deeply with anyone who feels targeted, okay, or falsely accused. So yun pa, no, talang tina-target ka at saka falsely accused, no, gagawang kanilang istorya, gagawang kanilang kwento, pagchichismisan kanila, pagbubulong-bulungan kanila, tapos hindi naman pala totoo, so something like that. Kasi nga may mga times na totoo, pero pag sinasabi kasi dito na yung point kasi dito is si King David ay di ba tao siya ng Diyos, no? A man after God's own heart. So yung makalaban niya, yun talaga yung mga traidor. So one of the fundamental lessons that we glean from Psalms 41:7 is the importance of honesty in expressing our struggles to God. So honesty mga kasembreros, kasi kung tayo po ay nagbubulong-bulungan, ibig sabihin mayroon tayong sikreto, no, na tinatago. So ang Diyos natin ay ayaw ng ganyan mga kasembreros. Mas gusto pa niya yung mas okay pa yung tao maprangka, no, yung kaibigan maprangka, kaibigan sasabihan ka, ano ba yung suot mo, ganyan. Kasi parang ganun mga kasembreros, kaysa dun sa akala mo na kaibigan mo ay plastic, no, akala mo mahal na mahal ka at saka caring sa sayo, no, may understanding sa sayo, pero pagka talikod nyo at saka hiwalay na kayo ng
landas ay yun na, no, kung sinisiraan ka na at saka gusto ka pang pabagsakin, mga kasambreros. God sees us for who we genuinely are, and we can find solace in that. It may be worth remembering the words in Romans 8:31 which says, if God is for us, who can be against us? So yung Romans 8:31, mga kasambreros, kapag panig natin ng Diyos, kapag kakampi natin ng Diyos, wala po tayo at wala makakalaban sa atin, because sino pa makakalaban sa Diyos? Diyos na siya, mga kasambreros, all-powerful, all-knowing, mga kasambreros. So another takeaway is that we should avoid being part of the whispering ourselves. So dapat hindi tayo mag-involve, no? Sa panahon natin ngayon talaga, kapag mga chismisan, kapag bulong-bulungan ng mga kapitbahay, talagang, ay nako po, talagang excited ang bawat isa. Pero pag word ni Lord, talagang parang inaayawan nila, no? At saka busy sila, mga kasambreros. Pero pag chismis, ay nako, go na go ang mga go na go ang mga kapitbahay. The verse compels us to reflect on our words and actions towards others. So kailangan may time tayo na tama pa ba itong ginagawa ko? Tama pa ba itong sinasabi ko? Tama pa ba itong actions ko and approach ko sa ibang tao? So ganun, no? Dapat may time po tayong ganun, mga kasambreros. It's a self-reflection, self-improvement thing, mga kasambreros. Are we contributing to negativity? How can we transform our conversations to promote love, understanding, and support? So instead of pandidibak ng masama, no, at saka pabagsakin ang taong kakilala mo, ay spread natin yung pagmamahal, yung pangunawa, yung tulong, mga kasambreros, kasi sobrang dami na ng taong negative sa mundong ito. So wag na nating dagdagan, mga kasambreros. And yun nga, yung standing natin sa harapan ng Panginoon, na natutuwa ba ang Diyos sa atin o hindi sa ating ginagawa? So ganun, mga kasambreros. And Psalms 41:7 speaks powerfully about the human experience of betrayal, whispering, and imagined harm. So parang in-imagine mo, sana madapa siya, sana matisod siya, sana hindi siya makapasa, sana bumagsak siya, sana matanggal siya sa trabaho, sana hulihin siya. So parang ganun, mga kasambreros, sa mga imagined harm, mga kasambreros, sinasabi natin at saka iniisip natin laban sa ating kapwa, which is ayaw na ayaw ng Panginoon. Instead, gusto niya magmahalan tayo because God is love, mga kasambreros. Alright, so naman po sa ating Word of God, ha, nawapay pagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, honesty, nasabi ng ating Panginoon, at tayo po ay magmahalan sa bawat isa. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. See you sa next segment, mga kasambreros, and paalam po. I love you.